Good afternoon po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga pastors at mga kamanggagawa, mga workers in Christ. Today is March 1, 2020. Nandito kami ngayon sa church dito sa may West, Barangay West, Quezon City. Ngayong hapong ito, ang inyong lingkod ay may mensahe regarding sa mga panahon ngayon natin, especially dito sa Pilipinas, at affected din ang buong mundo. Kung mapapansin natin, kumakalat ngayon ang pestilence sa tinatawag na coronavirus 19 o COVID-19 kung tawagin. Kung titignan natin, na ito isang klaseng virus na hindi na nakikita ng naked eye ng tao. Pero ito ay masyadong highly communicable o malakas ang pagkahawa nito sa iba't ibang mga tao. At hanggang ngayon ay wala pang nagagawang na i-inventong gamot o vaccine laban sa sakit na ito. At ang sakit na ito, virus na ito ay madaling kumakalat sa buong mundo kasama na ang bansa nating Pilipinas. So, ang question dito is, saan na ba pupunta ang ating daigdig? Bakit parang kabalituan lang ito o kabaliktaran ito ng modernisasyon ng siyensya? Nagiging modern ang science. Marami ng mga bagay na nagagawa ng siyensya na hindi dati na which are not actually realized in the old days. At masasabi natin na talagang hindi mo matatawaran ang karunungan ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat ang karunungan ito, parang nagiging komplikado ang mga dumarating na sitwasyon sa mundong ito. Nandiyan yung mga tinatawag na pagdating ng mga natural calamities na hanggang ngayon hindi mapigilan ang mga natural calamities dahil wala akong nagagawa ang tao pagdating sa lindol, sa bagyo, at sa iba't ibang mga kalamidad. Now, ganon din sa mga sakit na dumarating. So, kung titingnan natin dito, dapat kung may magagawa lang talaga ang tao, sana habang tumatagal gumaganda ang buhay ng tao. Pero mukhang hindi ganon ang nangyayari. At kadalasan, yung mga naimbento ng tao na nagsasabi na magpapaganda ng buhay natin, nagiging dahilan pa para maging sanhi ng kapahamakan. Halimbawa, halos lahat ngayon ay puro dipindot na. Gusto mong maglaba, hindi na manual. Meron tayong washing machine. Gusto mong magluto ng madali lang, meron tayong microwave. Gusto mong magpalamig, meron tayong aircon. Lahat ay nakukuha na sa pindot. Kumbaga maganda sana ang resulta nito sa ating katawan. Pero meron itong repercussion, meron itong nagiging bad effect. Bakit? Dahil sa lahat ay dipindot na at nagiging madali na lahat ng bagay, nagkakaroon naman ito ng masamang epekto sa ating katawan. Bakit? Kasi ang tao hindi na nakakapag-exercise. Pati nga kung maaari yung kanyang pag-exercise, yung kanyang pagpapabayad, iinom na lang ng gamot. Ano pa? Bibili ng mga gadget o bibili ng mga bagay na makakatulong sa kanyang papapayat. Pero walang nangyayaring kalusugan. Bakit? Nandiyan na yung mga liposuction. Nandiyan na yung mga modernisasyon sa pagpapaganda, pagpapapayat. Pero walang naidudulot na maganda sa kalusugan natin. Halos lahat ay may mga pangako na maganda ang ating magiging pangangatawan. Pero dahil sa pag-unlad ng siyensya, halos lahat na lang pinipintot. Pero mo, para lang magpalamig ka. Nung araw, magpapaypay ka. Oo, nawawala.
hindi mawawala rin ang pawis mo. Bakit? Habang nagpapaypay ka, lumalamig na nga ang katawan mo, pero yung kamay mo nagtatrabaho. So, mapapansin mo na lahat ngayon ay ginugupo o binabagsak ng siyensya ang katawan din natin. Tingnan din natin, anong masamang epekto ng refrigeration, ng air conditioning sa kalikasan? Because of the what we call the hydrocarbon na tinatawag nila, yung yung tinatawag CFC, chlorofluorocarbon, sinisira naman niya ang ozone layer natin. Dahil sa pagsira niya na yun, nakakapasok na yun yung tinatawag na radiation galing sa araw. So nape-penetrate niya, nakakapasok dito. Pero anong nagiging gamot natin? Magpapa-aircon tayo. Kaya lang yung air conditioning na ito, yung refrigerator na ito, nag-i-emit siya ng isang chemical na kung saan sinisira niya lalo yung ating ozone layer. So lahat ng ginagawa natin sa siyensya ay may nagiging kapalit din na pagsisira din ng ating kalikasan na bandang huli, ang tao rin ang siyang kawawa bandang huli. Now, pagdating naman sa mga virus, sa mga sakit, may mga naimbento ang siyensya. Pero yung isang klaseng virus, dahil sa siyensya rin, ay nagkakaroon siya ng hybrid o tinatawag na mas mataas na strand ng klase ng sakit. Kaya kung dati-dati ang dengue, may tinatawag tayong non-hemorrhagic dengue siya pero hindi siya nakakamatay, non-hemorrhagic. Pero nag-hybrid ang dengue. Nagkaroon siya ng hemorrhagic na dengue. Pagkaroon din sa mga virus tungkol sa tinatawag na yung sakit na TB. Dahil sa siyensya, paggamit ng mga iba't ibang klase ng antibiotics, anong sabi ng mga manggagamot? Darating ng araw, pati yung mga antibiotics natin, wala na rin epekto at hindi na rin makakagaling sa hybrid ng ng tinatawag na bacteria ng tuberculosis. So, mapapansin natin na saan napapunta ang tao? Saan napapunta ang daigdig? May pag-asa bang lalong bumuti ang tao? Lalong bumuti ang sitwasyon ng daigdig? Mga kapatid, kapag hindi natin alam ang banal na kasulatan, ay nagigimbal tayo, nagugulat tayo, we're surprised sa mga nangyayari ngayon. Pero kung titingnan natin, hindi pa dumarating ang mga bagay na ito ay inuulat na ito sa Biblia na matatagpuan natin sa Lucas chapter 21, chapter 21 verse 5. Basahin natin ito unti-unti. Lucas chapter 21 verse 5. Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said, "As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another. Every one of them will be thrown down." So napansin ng mga alagad nung sila'y naglalakbay nila Jesus, napansin nila yung templo na may mga palamuti na magagandang mga bato at may mga bagay na handog nila na dedicated to God, para sa Diyos. Pero sabi ni Christ, "As for what you see here," sa mga nakikita niyo dito, dumarating ang oras na kahit isang bato ay hindi mananatili sa kapwa bato. Every one of them will be thrown down, mawawasak lahat ito. So sa verse 7, nagtanong sila, "Teacher," they asked, "when will these things happen?" Kailan ito mangyayari? At ano ang mga palatandaan? What will be the signs that they are about to take place? Anong mga palatandaan na mangyayari ito? Verse 8, he replied, "Watch out that you are not deceived.
Mag-ingat kayo, huwag kayong madadaya. Mga kapatid, maraming klaseng pandaraya na halos lahat ay hindi mo na namamalayang naging biktima ka na ng pandaraya. For many will come in my name, claiming I am He, and the time is near. Do not follow them. When you hear of wars and revolutions, do not be frightened, huwag kayong matatakot. These things must happen first. Kinakailangan mo nang mangyari ito, but the end will not come right away. Pero hindi pa tapos kaagad ang lahat. Ibig sabihin, yung mga digmaan, yung mga gera, yung mga pandaraya, magiging rampant yan. Pero sabi ni Christ, hindi pa yan ang katapusan. Bakit? Dumaan na ang First World War, dumaan na ang Second World War, dumaan na ang mga digmaan ng bansa, laban sa bansa, dumaan na rin tinatawag ng mga digmaan ng mga civil wars, digmaan sa loob, digmaan sa labas. Pero sabi ni Christ, mangyayari talaga yan. Pero hindi pa yan ang katapusan. Lalawak ang pandaraya, mga lokohan, mga gantyuhan, mga pagdodouble cross. Lahat ng mga uri ng pandaraya darating yan, pero hindi pa yan ang wakas. At ang pandaraya kuminsan nangyayari sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, sa loob ng samahan, sa loob ng bansa, sa loob ng mga communities, lalo sa loob ng church. Sabi ni Pablo, dumating ang araw na diyan mismo manggagaling sa gitna ninyo ang mga lobong maninila. So sabi niya ni Christ, talagang darating yan. Kaya panahon pa rin ng Jesus nila ng mga alagad habang sinusulat nila, panahon din ni Christ ang sinasabi niya, at dumating na nga yung panahon ito. Sabi ng mga alagad, dumating na. Yung mga antikristo, sabi sa 1 John, mga antikristo, nandito na ito. Verse 10, then he said to them, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes. Verse 11, famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. So, maliwanag dito na magkakaroon ng mga digmaan, mga lindol, mga kagutom, mga salot o pestilences. Ito na nga, dumating na tayo na kung saan kahit ano pang gawing modernisasyon ng medicine, ng science, iba't ibang uri na ng sakit ang lumalabas sa atin. At tulad niyan, mga kapatid, yung tinatawag na pag-imbento na kung ano-ano mga bagay, may dulot din palang sakit sa tao yun. Yan. Katulad nga niyan, yung mga pagkain na yun, mga noodles, hindi natin pinapansin yan. Mga instant noodles, mga instant foods. Tingnan ninyo yung mga labels, lahat yan may preservative. At yung mga preservative na yan, hindi natin nasusukat kung gaano karami ang preservative na nilalagay. Katulad ng mga sodium benzoate na yan, na nakalagay sa mga dilata, sa mga ketchup, sa mga bote, yung mga salitre, yung sodium nitrate na ginagamit sa pampasabog, kasama rin nga sa nilalagay sa mga tusino para magmukha siyang mapula-pula, mukhang sariwa. Lahat yan may mga preservative, mga langgolisa. So malagas, gusto natin, hindi na tayo magtatrabaho, iluluto na lang. Bubuksan na lang ang dilata, bubuksan na lang yung mga tinatawag na mga nakasasye, na nakapout sa mga pagkain, kainin na lang natin. Ganun na, gusto natin lahat kumari instant. Maging sa pangangaral ng salita ng Diyos, ayaw natin mag-aralan ng malalim ng salita ng Diyos. Gusto natin instant preaching din. Wala na tayong umisan pag-aaral na ginagawa. Gusto maaari, pati sa pagkatapos ng pag-aaral, kumari, konting aral lang, may diploma na. Konting aral lang, may doctoral degree na. May master's degree. Lahat yung ginagawang instant. Ang mahalaga, meron kang papel. Pero mga kapatid, kung lahat ay gagawin natin sa instant sakit din ang abutin natin. Instant din ang buhay. Okay. So, instant na rin ang buhay natin. Wala.
Ito, lahat kasi, lalo na sa panahon ngayon ng millennials, kumakarit lahat, mabilisan, madalian. Di katulad yung mga panahon ng lumang tipan, sa panahon ng bagong tipan, sa panahon ng mga baby boomers, talagang pinagtsatsagahan lahat yan. Talagang grabe ang paghihirap, pagtsatsaga upang marating yung nahanap nilang karunungan. Pero ngayon, hindi na ganon. Kung pwede nga lang, injection ka na, mabilis agad. Galing na. Kaya nung araw, sasabihin siya ng doktor, pag sinabing, inumin mo ito for 7 days, natatagalan ka. Gumaling lang ng konti, 3 days, 4 days, hindi mo na tinutuloy yung gamot. Kaya babalik ulit yung sakit. Kasi natatagalan tayo. Kaya mangyari ngayon, gumagawa ngayon ng mga gamot na hindi na kinakailangan umabot ng 7 days. 4 days, pwede na. 5 days, pwede na yung ibang mga antibiotics. Pamahal ng pamahal. Bakit? Ang tawag nga ng iba doon, ng mga manggagamot, kapag ka ikaw ay tinadara ng iba't ibang antibiotics, ang tawag nila doon is shotgun healing. Bakit? Bahala na kung anong tamaan dyan sa katawan mo. Basta lahat ng bakterya, kung ano man yan, ay sasapulin niya. Shotgun system. Pero hindi ganun. Kasi kumari lahat ay mabilis tayo. Okay. Kaya nga pati sa pagluluto, ano nangyayari? Yon, mabilisan, instant lahat. Kaya sabi, darating ang mga pestilence, mga salot, okay, mga taguto. So kung titignan natin, ito na, dumating na tayo sa salot. At hindi ito titigil. At kumbaga sa lalong palala ng palala. Sa bawat bakterya na meron kang igagamot, may tutubo na bagong bakterya na kung saan mas komplikado na ang paano siya mapapatay ang bakteryang ito. Ganon din sa mga virus. Okay. And fearful events and great signs from heaven. So marami kang mga bagay na nakakatakot sa panahon natin ngayon. Alam niyo po yung ano ang epekto ng coronavirus sa ekonomiya ng bawat bansa. Mga malls, kakaunti na ang papasyal dyan. Bakit? Kasi takot ng virus na yan. So, hihina ang negosyo. Ang mga eroplano, marami nagka-cancel na flights. Bakit? Kasi natatakot sa coronavirus na yan. Kasi deadly siya. Ano pa? Mga eskwelahan. Ang sabi nga ng ibang mga analyst, darating ang araw, ang eskwelahan, wala na pumapasok. Saan na sila mag-aaral? Sa magitan na ng mga social media o yung tinatawag na internet, yung tinatawag nilang mapapanood mo na lang yung instructions sa mga internet. Doon na kayo mag-aaral through networking. Okay? So doon na kaya mangyari, wala lang halos pumapasok ng eskwelahan dahil lahat ay naka-online na lang. Online learning kung tawagin. Libro, babagsak din ang mga ibang mga tindahan ng libro. Bakit? Nandiyan na ang internet. Nandiyan na, babasahin mo na sa mga e-book. Ano pang mayayari dahil sa ayaw magkahawaan? Okay. So, mga transportation, babagsak. Okay. Ang mga malls, babagsak. Ang mga simbahan, isa rin yan. Bakit? Paano ba naman? Kahit simbahan yan, pwede merong tao na may coronavirus. Pati simbahan, mababawasan ang attendance. Mga sinihan, babagsak din yan. Ang mga tinatawag na kung saan dinadayo ng mga tao, mga concert. Kaya ilang concert na dito sa Pilipinas ang kinansel. Why? Kasi nga, nandun yung tinatawag na takot sa mga virus na ito. Mga tinatawag na mga malalaking pagtitipon. Mga events na malalaki. Kinakancel. Why? Kasi nga sa mga tinatawag na sakit sa virus na ito. So, isang pagdating sa ekonomiya, talagang masasabi natin na babagsak ang maraming mga negosyo. Nakita na kuminsan sa isang website na kung saan mga restaurant nilalanaw. Hindi na masyadong pinapasok, lalo na sa mga restaurant na kung saan doon pinaghihinalaan na nanggaling ang coronavirus. Okay, so gano'n na nangyayari. So, mapapansin mo ngayon na ang tao ay nagiging maingat pero maraming negosyo ang bumabagsak.
So sa religious, sa aspeto ng religious, marami na rin ang hindi magsisimba. Sa aspeto ng politika, marami ang mawawalan ng tiwala sa gobyerno dahil hindi masugpo ang mga ganitong klaseng sitwasyon. So, sa aspeto ng kaisipan ng tao, lahat ay pinagdududahan na niya na baka maawa siya. So sana tayo papunta? May magagawa pa ba ang tao? Mga kapatid, 1,000 taon na nakalipas, sinasabi na ito ni Kristo. Sinasabi na ito ng banal na kasulatan. Verse 12, "But before all this, they will lay hands on you and persecute you. They will deliver you to synagogue and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name." Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, pero bago mangyari lahat ito, kasi sa future pa yon, sinuhula na niya ang mangyayari sa kanyang mga apostoles. And sabi niya sa verse 12, "But before all this," bago mangyari yung ito, sabi niya ito, "they will lay hands on you and persecute you." Kaya may hula na agad dito si Christ sa mangyayari sa kanyang mga alagad, that His apostles will be persecuted. They will be delivered you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. This will result in your being witnesses to them. Kumbaga sa hindi magiging pangit ang resulta ng persecution sa mga alagad. Kung tutuusin, habang pinipersecute sila, may magandang epekto at mangyayari din sa lahat ng tao. Bakit? Sabi niya sa 13, verse 13, anong magiging resulta ng persecution? Positibo ang sabi ni Christ. This will result in your being witnesses to them. Magiging dahilan actually ito na kayo mismo magwi-witness na sa iba't ibang mga tao. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. Pero huwag kayong mag-alala sa inyong kaisipan kung paano ninyo i-defend sa inyong sarili. So pinalalahanan niya ang kanyang mga alagad. How are you going to defend yourselves? Verse 15, "For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan at mga salita na kahit ang inyong mga kalaban o kaaway ay hindi nila kayang i-resist o kontrahin ang inyong mga sinasabi." Maganda ang pangako ng Diyos ni Kristo sa kanyang mga apostoles, na huwag kayong matakot. Pero bago magkaroon ng mga gera, ibang-ibang klaseng gera, lindol, pestilence, kayo muna ang uunahing magiging biktima sa magitan ng paghuli sa inyo. Pero sabi ni Christ, kapag kayo humarap sa inyong mga kaaway, huwag kayong mag-alala sa inyong mga isip, sapagkat ako mismo maglalagay ng mga salita sa inyong bibig na hindi nila kayang kontrahin o i-resist. 16, "You will be betrayed even by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death." Eh, sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo mismo, mga anak, mga magulang ninyo, ay tatalikuran kayo, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. And they will put some of you to death. Meaning, hindi lahat kayo ay mapapatay o papatayin, kundi yung iba sa inyo ay papatayin. 17, "All men will hate you because of me." Lahat ng mga tao ay mamumuhi sa inyo dahil sa akin. "But not a hair of your head will perish." Ngunit kahit isang buhok sa inyong mga ulo ay hindi magagalaw. 19, "By standing firm, you will gain life." Sa magitan ng pagtayo ng matatag o sa paninindigan, you will gain life. Okay, so sinabi ito ni Christ sa kanyang mga alagad kung ano ang mangyayari sa future sa mga tao sa sanlibutan ito, at sinabi niya rin kung anong mangyayari sa kanyang mga alagad. So, pinauna na niya sa kanyang mga alagad that you will going to suffer for my name.
Pero kahit na magsuffer kayo for my name, sabi ni Christ, ang mundo ay papunta lalo sa kasamaan. Okay. Kaya sabi niya ng ating Panginoon, verse 25, there will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Sabi niya, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. On the earth, sa mundo naman ito, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Magkakaroon sila ng salitang anguish, o yung parang kasip-hayuan, perplexity, malilito sila, perplex. Ibig sabihin ng perplexity, magkakaroon ng confusion, magkakaroon ng hindi pagkaunawa, at the roaring and tossing of the sea. Pag sinabing roaring and tossing of the sea, ano ba ang nagbibigay ng roaring sa sea? Ano ba ang nagkakaroon ng tossing of the sea, yung mababigat ng mga alon? Ibig sabihin, ano bang nagbibigay dyan ng lakas upang magkaroon ng roaring? Naririnig mo yung parang alingaw-ngaw ng dagat. Yung tossing, yung mabibigat na alon. Saan nanggagaling yan? Ibig sabihin, it's another way of saying, matitinding bagyo ang aabutin ninyo. Noong araw, hindi nangyayari mga ganyang klaseng bagyo. Kumbaga sa ipinapakita dito ni Kristo yung epekto ng matitinding bagyo na kung saan magkakaroon ng roaring and tossing of the sea. So hindi lang bagyo ang pwedeng magpaabigat ng alon, lindol. Pwede siyang magkaroon tinatawag na tsunami. Kaya nangyari sa Japan, okay? So nagkaroon ng tinatawag na malalaking tidal waves because of tinatawag na mga lindol. Verse 26. So 26. Men will faint from terror. Mamumutla ang mga tao dahil sa takot. Apprehensive of what is coming of the world. Lalo na sila mag-iisip, ano ba nangyayari sa mundong ito? Saan na tayo papunta? For the heavenly bodies will be shaken. Even yung heavenly bodies will be shaken. Pag sinabing heavenly bodies, pwedeng makikita natin yung tinatawag na sinasabi nga sa Matthew 24 na ang mga bituin ay magbabagsakan. Actually, yung mga falling stars, yung tinatawag na meteors na tinatawag na nagbabagsakin. Hindi meteors garden yun. Meteors, showers of meteors. Yan. Nagbabagsakan, nawawala sa linya, nawawala sa tinatawag na revolution sa araw, o nawawala sila sa kanilang line ng kanilang pag-ikot o paglalakbay sa himpapawid. Heavenly bodies will be shaken. At that time they will see the Son of Man coming in clouds with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. At kapag nakita na ninyo yan, manatili kayong nakatayo. Lift up your heads because your redemption draweth nigh or drawing near. So, maliwanag na may pinakita si Christ dito ng mga palatandaan. At pinapakita niya dito na nung sinabi niya, verse 28, when these things begin to take place, stand up and lift up your heads. Meaning, pag nakita na ninyo yung mga salot, mga digmaan, matitinding bagyo, lindol, gutom, lahat ng ito. Ang sabi niya, at kapag ang tao nag-uumpisa ng magkaroon ng tinatawag ng anguish, on the earth, sabi niya, nation will be in anguish and perplexity of the roaring and tossing of the sea. Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. For the heavenly bodies will be shaken. Ibig sabihin pati yung bangha,
pag sinabing heavenly bodies, may mangyayari sa himpapawid. At sabi ni Christ, kapag nakita na ninyo mga bagay na ito, it's time for you to stand firm. Manindigan na kayo at huwag kayong liliko. Lift up your heads. Bakit? Ito na ang nalalapit ng pagliligtas sa inyo. Verse 29, nagbigay siya ng parable. He told them this parable, look at the big tree and all the trees, lahat din ng mga puno, when they sprout leaves, kapag naglalagay, bibigay na siya ng mga dahon, you can see for yourselves and know that summer is near. Kasi yun ang ano talaga ng fig tree, no? Kapag nag-uumpisa na umusbong kanyang mga dahon, ibig sabihin noon, sa characteristic ng fig tree, umpisa na yon, mag-uumpisa na ang tag-init o summer. Even so, sabi niya sa 31, when you see these things happening, kapag nakita ninyo yung mga palatandaan na ito, you know that the kingdom of God is near. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Bakit na sinasabi ito? Kasi maraming tao dahil sa nararanasan yung salot, nararanasan yung lindol, mga kalamidad, nararanasan yung kahirapan, maraming tao ang unti-unti nang lumalayo sa Diyos. Bakit? Marami na nag-iisip, meron nga ba talaga Diyos? Bakit? Kung may Diyos, bakit ako may sakit? Kung may Diyos, bakit magaganda ang pangako ng religion namin? Magaganda ang pangako ng aming church na kapag ka ikaw ay sa Panginoon, puro blessing, hindi ka magkakasakit, hindi ka uusikin, hindi ka papatayin, hindi ka maghihirap. Pero mga kapatid, yan isang banda lang. Kumbaga sabi niya sa kanyang mga alagad, papatayin nga kayo. Bago mangyari ito, kayo mismo mga alagad, uusikin kayo, papatayin ang iba sa inyo. Ibig sabihin, huwag kayong maniwala sa magandang pangako ng saldibutan ito, magandang pangako ng ibang relihiyon. Hindi ko nilalahat kundi ng ibang relihiyon na wala nang ginawa kundi magbigay ng rose garden, magbigay ng mga fake news, magbigay ng mga maling mga peke na mga pangako na para bagang kapag ikaw lingkod ng Diyos ay hindi ka masasaktan, hindi ka maapektuhan ng mga pag-uusig, hindi ka maapektuhan ng bagyo. Tingnan niyo yung undoy na nangyari sa Pilipinas. Kahit anong relihiyon, nakadanas yan. Sabihin niyo sa akin, maaaring ikaw ay hindi ka nakaranas ng kalamidad ng undoy. Pero meron kang kapwa ka-religion mo, nakaranas din sila ng mga kapahamakan galing sa undoy. Ganyan din sa Yolanda, napahamak din ng maraming member ng church ninyo. Okay? So hindi ibig sabihin kapag ikaw ay nasa Panginoon, ibig sabihin hindi mo ito mararanasan. Ang kaibahan lang kasi kapag ito'y naranasan mo, maliwanag ang sabi ni Christ, manindigan ka lang. Kahit na ikamatay mo, manindigan ka lang. Bakit? Kasi ang kanyang pangako hindi pang lupa, ang pangako ng ating Panginoon pang langit. Sabi niya dito, manindigan na kayo. Ibig sabihin, yung iba kasi, kaya nga pinayo manindigan kayo kasi talagang nakaka-discourage yung mga kalamidad. Kaya ang payo niya, manindigan ka, kapatid. Manindigan tayo sapagkat lahat ng kalamidad nito, pag nangyari ito, pag hindi ka nagpakalakas at nanindigan, madadamay ka sa kanilang pagkalito. Madadamay ka sa kanilang tinatawag na yung anguish, yung tinatawag na pamumutla nila. Verse 32, I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. 34, be careful on your hearts. Be careful or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. Mag-ingat kayo ba ang puso ninyo ay maging biktima ng drunkenness, anxieties of life, mga dissipation, and that they will close on your unexpectedly like a trap. Bakit? Bakit magiging parang trap? Kasi nga, ay hindi ka tayo nakinig sa salita ng Diyos.
lagi nating iniisip yung ating sarili pagdating sa sanlibutan ito. Magiging trap lahat yan. 35, for it will come upon all those who live on the face of the whole earth. May sinasabi bang exception dito? Maliwanag, verse 35. For it will come upon all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. So, sabi niya ng ating Panginoon, lagi kayong nagmamatsyag dapat at manalangin kayo nang sa ganon inyong matakasan ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa mundong ito, at kayo ay makatayo sa harap ng ating Panginoon. Sino daw ba pwedeng makatayo sa harap ng Panginoon? Yung mga taong nagsisi, yung mga taong nanindigan para sa Panginoon, yung mga taong pinapatay para sa Panginoon, yung mga taong hindi humihiwalay sa Panginoon, sila lang ang pwedeng tumayo sa harap ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa Matthew chapter 24, pag dumating ang ating Panginoon, sabi, lahat ng mga sasama magsisipagtago sa mga kuweba, sasabihin sa mga bundok, tabunan ninyo kami sa mga bundok, sasabihin sapagkat dumating na ang araw ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, kung maaari, gawa ninyo ng paraan na kayo makatayo sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, para makatayo ka lang sa harap ng Panginoon, kinakailangan manatili tayong tapat sa ating Panginoon. At yun lang ang pwedeng makatayo sa harap ng Panginoon. Each day Jesus was teaching at the temple, verse 37. And each evening he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives. And all the people came early in the morning to hear him at the temple. See? Kaya ang banal na kasulatan na ito ay hindi nagkukulang sa mga paalala, hindi nagkukulang sa mga hula, hindi nagkukulang sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa mundong ito. Sino may pagkukulang? Hindi ang Biblia, hindi ang Diyos. Ang tao nagkukulang, bakit? Ang kanyang focus lagi, he is actually always observing, being watchful to this earth, but they are not observing or reading the words of God. Nang sa ganon ay hindi tayo malilito. Yung mga taong hindi nagbabasa ng Bible, wala nang ginawa, magtanong yan, Panginoon, ano nangyayari? Panginoon, bakit may ganito? Pero sa mga taong lingkod ng Diyos, hindi ninyo tinatanong yan, bakit? Hindi pa man nangyayari, sinasabi ng Panginoon that this will happen first before the end will come. Salamat sa ating Panginoon sa mga mensaheng ito. At sana ituloy ninyo ang pag-subscribe sa ating YouTube channel na ito at manatili po tayong tapat at nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Be prayerful always, and always seek for God's guidance and asking for forgiveness for the sins that we have done, and the things that we are supposed to do, we forget everything. So let us all pray, bow our heads. Lord, Heavenly Father, we are very thankful, Lord, sa mga mensaheng ito that you have left us words which can be read from the Bible in order for us to know what will happen in the future. Always guide us, Lord, with the truth. Remind us of everything which our hearts need to understand, Lord. And always guide us, Lord, and make us pure in heart, so that we may be able to stand before your throne in the day of judgment. We are very thankful, Lord, that until today, we always asking for your help. And our heart is always asking for your presence. Although we are sinful, we usually neglect your words and will, Lord, but we always asking for your forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen.